Kinakapos ka ba ng pera budget? Kagaya ko? Wish para sa'yo ang video na to. Okay guys, magandang umaga guys. Musta kayong lahat yan guys? Welcome sa ating guys, sa ating pangwalong video guys. Okay guys, kinakapos ka ba ng pera guys? O kulang na o yung budget mo kinukulang, kinakapos, nakagaya na ako din naranasan ko rin yung nakagaya pa hanggang ngayon minsan guys, kinakapos. Okay guys, tapusin mo panoorin ng video na to guys para mayroon tayong munting pag-usapan at mayroon tayong munting matutunan. Kahit kunting matutunan lang, malaking bagay na yun sa atin guys. Kaya naniniwala ako guys, nagsimula lahat sa maliit. Okay guys, ako nga pala si Diosdado Olaman guys, dating OFW. Ngayon andito na sa kasalukuyan dito sa Pilipinas guys. At ngayon walang trabaho, tambay ako ngayon dito. Okay guys, bago natin simulan yung topic guys, kwento ko muna sa inyo yung aking aking karanasan sa pag-ano rin ng pera, pag-handle din ng pera guys. Kasi masyadong to guys, medyo masilan to guys na kunting silan lang. Okay guys, dati guys, kinakapos talaga ako guys. Maraming beses akong kinakapos. Hanggang ngayon nga, minsan kinakapos ako. Ang trabaho ko guys ay dati akong OFW guys. At may balak pa rin akong babalik sa sa ibang bansa din. Yun ngayon guys, yung dahilan guys, kaya yung ibang mga bumabalik sa ibang bansa, nakagaya ko rin na gusto pa rin ng ibang bansa at bumalik dahil kinakapos. At saka walang dito guys, walang investment pa na, kumbaga mayroong walang investment na stable or consistently na nagpapasok ng pera sa bulsa. Ay yung iba gusto pang bumalik, at saka nakagaya ko na gusto pang bumalik. Okay guys, kung kinakapos ka guys, ako rin dati kinakapos din, hanggang ngayon kinakapos din. Depende po yan guys, para sa akin guys. Depende po yan sa pag-budgeting ng pera, sa pagbabudget ng pera guys. Okay guys, simulan na natin yung guys. Ay, depende po yun sa pagbabudget ng pera guys. Kaya noon kasi guys, yung problema ko talaga guys, yung yung pagbabudget ng pera. Pero nasolusyonan ko yun guys, sa natuto na ako. Nung medyo natuto na ako, doon medyo ko guys, nagbago yung pananaw ko sa pag-handle ng pera, pag-ipon na ganyan. Doon na bago guys. Okay guys, simulan natin yung topic guys na about sa ka ba, yung kinakapos ka ba. Okay guys, dati guys, maraming beses akong kinapos mula noon pa, ang kabataan ko. Lagi akong kinakapos ng pera kasi nga yung mindset ko guys, hindi pa siya masyado mindset about sa budgeting mindset, yung pag-handle ng pagmamanage ng pera. Hindi ko pa alam noon masyado, kaya laging ubos yung pera, laging labas yung pera guys. Yun po yung guys, hanggang ngayon medyo medyo mismanagement pa rin about sa about sa pera, pero natututo na rin ng konti. Okay guys, kaya ang ginawa ko guys about sa ng pera guys, paano mag-budget guys. Siyempre hindi natin maiwasan yung gasto guys, lalo na pag kailangan talaga, kahit malaki yung halaga, kahit bibilhin natin, kahit medyo malaking presyo, mapapabili tayo. Hindi maiwasan yan guys, na mapapabili tayo ng kahit ano na nang bilhin natin, o luho man. Hindi natin masan, lalo na sa pamilya natin na kailangan ng pamilya natin at gusto ng pamilya natin. Kaya nung medyo natuto na ako guys, ang ginawa ko guys, pag may pag may pera ako, siyempre inuuna ko yung mga yung mga pangailangan, emergency na pangailangan. Yung talagang kailangan talaga, yung mga urgent na pangailangan guys, yung urgensya, yung kailangan siya ngayon. Pero yung mga hindi kailangan, hindi ko siya pinag-aksayahan ng pera, lalo na yung mga bagay guys na gusto mo siya ngayon, pero hindi mo na siya gusto pagdating ng ilang linggo lang, hindi mo na siya gusto. Kaya yung iniwasan ko rin yan, kasi karamihan kasi guys nasisilaw sa mga ganyan, yung mga gustong bilhin ngayon, pagdating ng gusto na namang ibenta, hindi naman mabenta kasi nagsawa na. Yun po yun guys, diyan ako natututo guys. Kaya pag bumili ako guys, yung para sa akin lang guys, iwan ko lang sa inyo, pag bumili ako, yung lang importante. Pero yung mga hindi importante pero magaganda, hindi ko binibili yan, kasi waste of money yan, nakakaubos talaga ng pera yan. Pero yung mga kailangan lang, yung mga kailangang bilhin, yung mga para sa pamilya, yung kailangan lang talaga. Pero yung mga hindi kailangan, ay iwasan natin yan guys, dahil hindi po talaga tayo hindi tayo makakaipon dyan. Kaya kailangan nating mag-ipon. Yun yung pangailangan natin, yung gayang yung sinasabi ko, kung OFW ka man, kailangan mo magpadala. Para sa akin lang, kung gumagana, kailangan mo magpadala every quarterly. Kasi yung iba mostly, hindi naman sa mga kasama ko, mayroon akong mayroon akong nakakasama ko rin dati na pinapadala nila weekly. Siyempre sa kanila yung diskarte nila. Sa akin iba rin, monthly. Kasi pag weekly, pag pinapadala mo siya ng weekly, na siya, na
madali siyang maubos kasi weekly, kasi nga yung mabilis kasi yung ano ng pera labas o cash flow, yung labas ng pera mabilis kasi dumadaloy kasi yan, mabilis kaya ginawa ko monthly. Kaya po naman ng konti, pero kailangan talaga natin yung sinasabi ko para hindi tayo bumabalik sa ibang bansa. Kailangan natin na mayroon tayong negosyo na stable. Siyempre kailangan hands-on tayo or sa asawa natin, pwede na rin handle natin para hindi tayo bumalik sa ibang bansa o bumili ka man ng mga asset. Pwede rin yan, malaki ang sahod mo, asset bilhin mo para mayroon tayong ano dito sa Pilipinas, mayroon tayong cash flow na kahit hindi ka namang ibang bansa, mayroon kang asset na nagbibigay sa iyo ng pira sa iyong bulsa. Yan po yun guys. Ang paggagawa ng vlog po guys, ibahin na ano tayo na konti guys. Change topic tayo na konti, change topic na konti. Hanggang pagba-vlog or pagkukonti, malaking bagay rin po ito guys. Lalo na pag may negosyo ka or product, pwede mo siyang insert dito guys. Ito sa content natin. Sa content mo, pwede mo siyang insert dyan para malaman din ng iba na mayroon kang binibenta na product o serbisyo, malalaman din nila. Kasi mostly ngayon kasi, nagkukontenta rin lahat ngayon. Halos mga negosyante sila ni Elon Musk ba yan, pinakamayaman sa buong mundo, nagko-content na rin yan sila guys. Kasi mostly ngayon ang ano ngayon kasi ngayon ang web kasi ngayon content creation o labanan ngayon sa ano guys, content creation. Lalo na pag may negosyo ka, kailangan mo rin mag-content. Ako siyempre wala pang negosyo, mga side income lang dati, hindi ko naman matawag na negosyo. Ito, hindi ko naman negosyo to dahil yung business ko na to, pera ng ano to. Pera naman to ng pinagtrabahoan. Ang tunay na negosyo yung pera sa kamay mo. Pera lang kung anong mayroon ka. Na hindi mo siya napundar sa trabaho kundi sa sarili mong kamay nakita. Alright? Yun po yung guys, sa sarili mong kamay siya na kinikita mo yung negosyo. Yun po yung matatawag na negosyo guys. Yun po yun guys, yung matawag na negosyo. Malinaw po yun, yung sa sarili mong kamay na kung anong mayroon ka lang sa bulsa mo na pinalaki mo na nandito ka lang sa Pilipinas o sa ibang bansa ka man, nakapag-create ka. Yun po yung negosyo guys, nakapag-create ka. Yung matawag na negosyo ng produkto o serbisyo. Makakapagbenta ka kumbaga. Yun po yung anong negosyo. Okay guys, kasi pinaniniwalaan ko guys, kasi guys, kaya karamihan sa atin na kinakapos palagi, yun po yun guys, yung dahilan guys. Yun po yung kalaban natin, yung na-mismanagement tayo sa pag-handle ng ano natin. Kunting pera na nga lang, maliit na pera na mismanagement pa. Hindi naman sa palakihang pera na mag-ipon guys. O diyan lang sa pagmamanage din. Yung wala di pa ako dyan ng pera. Ma-manage mo rin. At saka, ang pinaka-importante sa lahat, yung naano mo siya guys, nakapag-execute ka guys ng investment o negosyo. Nakapag-execute ka para umano yung pera mo. Kumbaga, naruruling yung pera mo. Umiikot yung pera mo, nare-reinvest yung pera mo. Para mayroon kang pag-uwi mo, mayroon kang kita o mayroon kang income pag-uwi mo. Mayroon kang stable na income o asset ba yan. Yun po yun guys. Okay guys, samahan mo ako sa aking mga sunod na video guys. Kung nagustuhan mo tong video na to guys, samahan mo ako sa mga sunod na video guys. Please like and share or comment para ma-notify ka sa mga bago kong video na naman guys na i-upload guys. Okay, so huwag ka mag-alala guys kung kinakapos ka man ngayon guys, dahil normal lang yan guys sa ating mga tao na kinakapos. Kahit sino nga dyan, kahit malalaking negosyante, kinakapos din sila sa pagpaikot ng pera guys. Kahit sino kinakapos. Normal lang yan guys, basta huwag natin kalimutan guys yung Panginoon guys, na siyang bibigay lahat ng ano natin, ng buhay. At saka guys, kagandahan din guys pag marunong ka ng ng pera mo, mag-manage kahit maliit man yan malaki. Kumbaga hindi ka na masyado kumbaga problema sa pang emergency, meron ka ring madudukot guys, pang emergency mo guys. Okay guys, yung dati kong trabaho guys, yung nga pala guys, yung heavy equipment guys. Kung ikaw guys ang gustong matutong mag heavy equipment operator guys, mag-operate ng mga excavator, bulldozer man yan, grader or backhoe guys, or crane. Mayroon tayong dyan guys sa taas guys na ginawa kong group guys. Pwede tayo maglapagan ng mga alam dyan guys sa heavy equipment guys. Ako hindi ako magaling guys, pero mayroon ako may share din guys na marami ding matutunan yung iba guys. Meron ako, ilagay ko yung link sa taas guys, yung Itchy Malupit Group, para po yan sa atin lahat na mga veterano na or operator na mag-share para matututo din yung iba, kasi tulungan tayo. Kasi yung galing natin, sinong magmanay sa galing natin? Mga anak, hindi natin pwede ipamana doon kasi hindi naman linyat. Siyempre kung nakapagpatapos na yung anak mo, hindi na nila linya yan. Kaya yung ibang tao dapat makinabang din na mga alam mo, skills.
Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Salamat sa panonood guys. Sabi ng Panginoon guys sa Lucas 10:16 or 16:10, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang maraya sa maliit na bagay, madaya rin sa malaking bagay. Yun po yun guys. Okay guys, hanggang dito na yung video natin guys. Salamat sa panonood. See you in my next video. Bye, ciao.